Hello, good evening to everyone. Magandang gabi sa lahat. This is Justin Talk News PH. Uh, but before anything else, I would like to request you to like, share, and subscribe. Paki-subscribe naman sa channel na to. This channel talks about political uh, news and events that are happening in our country. We made reactions, we made commentaries on recent events na nangyayari sa ating bansa. So, itong mga panahon na to, there's a lot of happenings in our political horizon. Maraming pangyayari. At isa sa pinaka-prominenting nangyari, ang pagsampa ng kaso. This is a case, criminal case. This has both administrative and criminal case. Dahil ito ay final sa ombudsman. The case against Speaker Martin Romualdez, Stella Kimbo, Saldico, and Dalipi. Ito with regards to the charge was falsification of legislative documents. So yun ang case, yun ang charge na pinasa ng mga abogado na sina Congressman Alvarez, Bibot Alvarez, si soon to be Senator Jimmy Bundok, and a small but terrible Topacio, Attorney Topacio, and of course si Mr. Mapantay was the national president of the Citizens Crime Watch, kasi sila ang talagang nag-initiate para isampa itong kaso na to. So, isa yan sa mga topic natin that will be the first thing that we will discuss. Another thing we will be talking about the impeachment case ni VP Sara. Kung ito ba ay has a possibility na hindi matuloy, or anong mga grounds na mag-nullify ng impeachment na to against VP Sara, or what are the possible scenarios na mangyayari. So we will discuss about that, and of course we will be discussing about yung proclamation rally ni Senator to be Congressman Rodante Marcolita. Discuss natin ng konti yun, kung ano bang epekto noon ginawa nilang rally na yon, proclamation rally. So we start with itong nangyayaring sinampang kaso laban kay Speaker Romualdez et al. Sina Kimbo, si Saldico, at saka si Dalipi. Ito pala si Dalipi, majority floor leader ito eh. Kaya nasama siya. Kasi siya nagpapaperma yata. Siya ang in charge dyan sa signing of the document. So, kasi majority leader siya dyan sa Kongreso. So ngayon, alam na natin yung falsification of legislative documents, mayroong batas niyan, nagbabawal niyan. Hindi ko lang ma-memorize yung anong number nung batas na nalabag. Ngayon, at punishable by 6 years imprisonment. And kung mag-decide ang ombudsman, pwede ipataw rin yung perpetual disqualification to hold office or to run on any position in the government, in the Senate or in Congress, or any position na needs an election. So ito yung mga kaso na
na sinampa ni na Congressman Bibot Alvarez. So alam naman natin with this administration pwedeng merong influensya yan doon sa ombudsman. I don't know kung I trusted Ombudsman Martires sa kanyang integridad. Sana naman hindi siya magpadala kung anumang pressure or influence na i-exert para siya ay magbigay ng maling desisyon with regards to this case, especially na si Martin Romualdez na ang involved. Alam naman natin ang influensya ng mga yan during this administration. So ano bang napakalaking meaning ang ibig sabihin nito, ano kaya ang maging interpretasyon nito doon sa kampo ni Martin Romualdez at ang iyong mga kongresista? Isa lang ang gusto kong i-emphasize dito, na napaka-importante nitong kaso na sinampanin na Bibot. Regardless kung anong maging resulta nito, regardless kung ma-dismiss yan, regardless kung gawin nilang siyam-siyam yung hearing na yan, or till kingdom come ang ano niyan, ang resulta. Wala yang, hindi yan ang point na dapat natin tingnan. Ang punto dito, nagpapakita na mayroong mga taong handang tumayo para sa tamang hustisya, na hindi pikit mata kung may nakitang krimen na nagawa ng mga public officials, baliwala, they will go scot-free dahil walang nagre-reklamo. Pero this time, despite sa power-hungry na Speaker of the House na he always exhibit niya ang kayang power, ang kanyang dominance with other people through the use of his, hindi pala kanyang pera, kanyang nakaw na yaman, na yun ang ginamit niya para pangkakot, pangakit sa mga taong lumalaban sa kanya. Ngayon, this time, meron palang mga tao na hindi kayang bayaran. Di ba? Yan ang punto dyan. Meron palang mga taong kayang tumayo para sa katarungan dito sa pagnanakaw nila ng pera sa kayamanan ng coffers of the government. So, this is important dahil malagay sa isip nila na hindi pala natin nakumbinsi sila. Kahit na naglabas tayo ng bilyon-bilyong halaga, meron palang lalaban sa atin. Hindi pala natin silang kayang kapiin sa pamamagitan ng pera o pananakot. Yun ang punto dyan. So, sabihin man natin na sila ay napaka-powerful ngayon, magdadalawang isip na sila. Kasi alam ninyo, hindi ako maniniwala na ito lang ang kasong abutin ni Martin Romualdez. Marami pa maglakas loob dyan dahil nakita na nila, pwede pala i-demanda to pwede pala ihabla natin to. Kahit naman sabihin na hindi tayo mananalo, sige, habla natin para magkaroon man lang siya ng pagdalawang isip. Mayroong mga taong kayang tayuan ang kanilang prinsipyo, na hindi nila kayang talikuran ang mga ganitong kaganapan, ang pagnanakaw ng pera sa kabangbayan. So, napakaganda ng pangyayari. So, sabi ko pa nga, mayroong mga tao that will be encouraged to do the same, and I'm expecting that a lot of people will step forward to file other cases na sa tingin natin napababayaan at hindi natin binaliwala lang natin. Marami naman siyang mga
ah, mga labag sa batas na mga ginagawa. To name a few, yung Okada, di ba? O ano yun? Bribery yun. Tumatanggap siya ng bribe galing sa private individuals. Di ba? Sabi nila ha, di umano, allegations na luggages full of money, billions in the billions ang binigay para ma-influensyahan yung Supreme Court natin. We don't know how true is that, but in any fire there's always a smoke. Or in any fire may smoke muna. Ay lumabas yung smoke, di may fire yun. Di ba? So, ganyan. Marami pa siyang ginawa. Tulad ng mga traveling funds. Yung MOAA sa Kongreso. Ang daming mga cases na pwedeng isampa sa kanya. At right now, dahil nga dito sa pag-initiate ni na Congressman Ongab, Congressman Alvarez at si Jimmy Bundok at saka si Atty. Topacio, there is a big possibility na may kasunod yan na mga demanda. Di ba? So, very encouraging yung nangyayari na mayroong mga taong kayang tumayo at sigurado ako na marami ring suporta na makukuha yan sa mga ordinary Filipino citizens, mga mamamayang Pilipino. Sigurado yun na susuportahan yung move ni na Congressman Alvarez at sina Jimmy Bundok. Isipin mo yung ginawa. 12 counts yun na amounting to 241 billion pesos ang I don't know kung nakuha na ba yung pera, pero sa tingin ko hindi pa dahil under protest pa yung GAA. So anong nangyari, ay sabi pa nga ni Atty. Topacio, nagpapasalamat sila ni Kimbo dahil inamin na mayroong bakante at mayroong linagay na amount. Dahil typographical error lang daw, grammatical error, like that, kaya linagyan nila ng amount, which is actually zero yan, nanggaling sa BICAM. Zero. Bakit zero? Bakit walang nakalagay? Talagang sinadya para pagdating sa technical working group, Nina, Saldico at Mikimbo, sila ang maglalagay. Sino bang nag-utos? Huwag mo sabihin na gawa-gawa lang nila. Siyempre si Martin Romualdez. Napaka-simpleng analysis yan. Alam nga naman si Kimbo ang gagawa lang ng mga numero dyan na hindi niya hantayin ang instructions galing kay Martin Romualdez na galing din kay BBM. Diba? O ngayon, nung ginawa nila yan, kampante sila, hindi, okay yan. Walang papalag sa atin. Walang papalag. Bilyon ang tinapo natin dyan eh. Sino pang magreklamo niyan? Hindi nila akalain na mayroong Isidro Ongab na makadiscover niyan at saka si President Rodrigo Roa Duterte. Doon sila sumimplang. So ngayon, lalabas na yung decision yata ng Supreme Court na magbigay ng decision whether constitutional ba o hindi ang GAA na yan for 2025. So magkaalaman yan paglabas ng desisyon ng Supreme Court. Ngayon, sabi ng iba, pwede rin ang magiging unconstitutional yung mga blank lang. Sipin mo, 12 counts daw yan. 12 counts of falsification of legislative documents dahil 12 na blank ang pinilapan nila, which is zero nanggaling sa BICAM. Pagdating sa TWG, doon na linalagyan nila. Ngayon, may sinabi pa si Congressman Alvarez, ang isang problema dyan, kung yung zero sa mga blank na mga budget amount na yan, kung pagdating sa presidente, zero pa rin. Kung maprobahan na zero ang
ang natanggap ng DBM. So ibig sabihin, ang executive ang naglagay ng amount doon. So involved si PBBM. So you can just imagine this incident, itong paglabag sa batas na to, kung magiging unconstitutional, ay is an impeachable offense sa presidente. Paano na lang kung yung zero pala ng enrolled bill, kasi ang enrolled bill hindi daw pinapakita kina Congressman Ungab kasi natakot sila na okay. Doon nga sa enrolled bill hindi malaman kung dumating kay PBBM na zero yung mga 12 na blanco doon. Kung mangyari man na zero yon, walang laman, walang zero nakalagay, ibig sabihin sina presidente ang DBM upon his instruction na naglagay ng halaga ng amount doon. So sila ang merong kasalanan. So they will be charged with falsification of public documents, kung ganyan ang mangyari. Kung upon investigation yun ang lalabas. Kasi doon sa demanda, hindi lang yung apat, si Kimbo, si Romualdez, si Ko at saka si Dalipi, merong nakalagay na John Dos and John Dos, mga John Dos, yung Jane Dos. Ibig sabihin, babae o lalaki na member ng TWG, kasama sila. Meron pang comment si Congressman Alvarez, kawawa yung mga empleyado. Pero huwag silang matakot, sabihin lang nila ang totoo. Mangyari kaya yun. Hindi sila mabahala na mawalan sila ng trabaho. Sigurado yan, pipigilan yan ni Martin Romualdez. Huwag niyo sabihin na ganito, ganyan. Ngayon pa lang, this moment, nagplaplano na yung mga yan, paano nila sagutin ang ombudsman. So, nakikita natin ang laro niyan. So, ang pinaka very encouraging na nangyari, na pinail talaga yung kaso na yan. Kasi kung hindi pa, patuloy silang gagawa ng kabalastugan. At saka, ang mga tao hindi nila alam karamihan ng mga Pilipino hindi alam kung anong pangyayari. Kasi once na may pasa yan, mapunta sa NIA, yung pera na yan, o sa Department of Agriculture, paano mo matrace? Paano mo mapatunayan na dinaya yung pera? O dinaya o ginamit sa hindi tamang proyekto yung pera, o kinuha yung pera para gamitin sa ibang purpose, which is yun nga, para gamitin sa eleksyon, yung pera na yan, pangdagdag. Ang dami na nilang perang kinuha galing sa PhilHealth. Ang dami ng mga doon sa blood control projects, di pa sila kontento. Kinuha pa ito, 241 billion. Buti na lang na-discover. So, makita mo yan, dyan sa mga empleyado, I don't expect na merong babaliktad dyan. Kasi yung mga yan, takot din sila matangkal. Talagang kakampi yan doon kay Martin Romualdez. Diba? Pero ang problema niyan, kung biglang magpalit ang administrasyon, magdasal lang sila, naabot sila ng 2028. Kung biglang maging presidente si BP Inday, patay na sila dyan. Hindi sila talaga palusutin dyan. Diba? So, napakaganda ng pangyayari. At ito, parang tinatadhana na talagang mabulgar ito. Malaman ng mga tao na yan ang ginawa. Dagdag ito sa galit at inis ng mga tao sa administrasyon. At sana, it will be translated into votes. Votes for the endorsed candidates of PRD, na hindi na iboto yung mga kandidato ni PBBM. Diba? Sana ganyan ang mangyari. Sana ma-realize ng mga Pilipino gaano kawalang hiyang administrasyon na to. Kitang-kita na dyan. Umabot pa ng ombudsman yan kung
walang atraso yan, walang kaso yan. Tapos sinabi pa ng mga congressman na ano daw ito, diversionary tactic daw ito ng mga Duterte, ni Inday Sara, para hindi mapag-usapan ng impeachment. Parang baliktad yata. Kaya nga ninyo pinalabas yung impeachment dahil nagmamadali kayo eh. Hindi nyo pinag-isipan ng mabuti. Nasasabit pala ito, yung impeachment. I-discuss natin mamaya kung anong sa tingin ko ang magiging mangyari dyan sa impeachment na yan. So nagmamadali sila para matakpan yung GEA, para matakpan ang pasala ng GEA na sa Bicameral Conference Committee, na sila ang nagmaniobra para lagyan ng halaga para sa NIA at saka DA yung mga blankong mga budget amounts. So paano ngayon nagkaroon ng kaso? Ngunit ang isa kong observation during itong nangyari ngayon, nandoon lahat na mainstream media. Nandoon sila lahat. Pero nang tinignan ko yung news ngayong gabi, mga reels, meron mga binanggit ng GMA, binanggit ABS-CBN, may binanggit sila pero napakaiksi, kulang sa explanation. Yung iba talaga hindi lumabas sa news nila. I don't know kung talagang magkabulgaran na ng husto, lalabas ito sa mga vloggers at didikdikin itong issue na to, which I think lahat ng mga social media supporters ng VP Sara, yun ang gagawin. Kaya mapipilitan silang ilabas din. Tulad sa nangyari sa GEA, na dati ayaw nilang pag-usapan yung Bicameral Conference Committee report. Pero ngayon, na nabuyang-yang yung husto sa social media, napilitan silang ilabas din. Ito nangyari kahit na doon sa press conference ni na Congressman Alvarez. Kukunti lang nagtatanong. Sa bagay, hindi nagtanong yung mga vloggers, mga mainstream media ang nagtanong doon. Pero after, nakakausap ng mga vloggers sina Attorney Topacio, doon naman na paliwanag ng gusto. So, yun ang maniobra. Pero hindi mapipigilan ang mga vloggers na magbalita niyan. So, yun nga ang sabi ng mga congressman na ang timing daw para matabo ng impeachment. Baliktad ang ginawa nyo. Nabuking lang kayo doon sa mga blankong mga amount, kaya doon kayo sumabit. Sumabit talaga kayo doon. Ngayon, lalo yang mabuyang sa publiko dahil may kaso. Pag-usapan talaga yan at magiging tema yan during the campaign. Maging tema yan. Sabihin ng mga kandidato ni PRD, papayag ba kayo na bubuto dyan sa mga kandidato ng administrasyon na ganyang kakurakot yung mga namumuno sa atin? Papayag ba kayo na ganyan din ang mangyayari? Kasi hindi naman pwede sabihin ng mga kandidato ni PBB, hindi namin gagawin yan. Nandyan kayo Nandyan kayo sa partido nila. Huwag nyo sabihin hindi nyo sundin si PBBM o si Tambaluslos kung kapwisto na kayo dyan. Susuway kayo. Kahit nasabihin natin walang mga utang loob yung mga Romualdez Marcos, kayo marunong kayo tumingin ng utang na loob. Hindi, susundin nyo yung gusto ni Marcos na patuloy na pagnanakaw. So, yun ang problema ng mga senador kung ibuboto ng mga tao. Merong survey na lumabas, 2 lang ang pumasok sa kandidato ni PRD, bukod kay Amy na isang independent, pero hindi ako maniwala independent, kasama pa rin yan. Si Bintolpo, dependent din. At sino pa yung isa?
ah, na hindi kasama nila. Basta lima yung nakapasok. Si Willie Rebillame pala, na hilaw na Duterte, hilaw na BBM. So, hindi natin alam. Pero yung survey ng Pulse Asia na yun, bago itong pangyayaring lahat na to, hindi pa naganap itong mga kaguluhan na to, itong iskandalo ng BICAM na to. At saka, wala pa namang proclamation. Wala pa namang proclamation. Kung magkaroon na ng formal proclamation na start of the campaign, diyan na natin malaman kung sino talagang papasok dyan sa Magic 12. So, yung mga survey na yan, wala yan. Si PRD nga nun, saan bang, ano bang pwesto niya nung unang arangkada? Napang-5 lang siya. Bakit nanalo? Ganyan dito sa senatorial midterm election na to. Kaya si Tulfo, kumpiyansa yan. Kung lalabas na yung mga kaso na ibuyang-yang sa publiko during the campaign, baka bababa yan. Nasa 50 plus siya ngayon 52% doon sa total. Pangalawa pa rin si Bongo. Nasa 46. Kaya dapat talaga dito sa ano na to, sa pangyayaring ito, ang mga tao talaga maging aware tayo lahat, lalo na yung bumuboto, na ito iwasan natin na magkakamali ulit, na mabubudol tayo. Iwasan natin, alam na natin na marami sa inyo ang nabudol. Huwag na niyong balikan yung pangyayari na yun, iwasan na ninyo. So malaking bagay talaga itong kasong sinampa ni Congressman Alvarez, ni Jimmy Bundok, ni Antonio Topacio, ni Jigo Magpantay. At actually nung unang nung press conference nila, umatin si Attorney Lambino, pero ngayon hindi na, kasi hindi naman siya kasama doon sa mga abogado na nagsampa. Pero dahil nga PDP siya, sumama na rin siya doon sa press conference. At isa pang napansin ko, nung press conference sinabi nila, nasa City Prosecutor's Office nila isampa. Siguro sinadya nila yun, sa ombudsman pala. Dahil mga government officials naman to, mga congressman to, dapat sa Sandigan Bayan isampa. Nagulat nga ako kanina, yung pala parang diversionary tactic din nila para hindi mapansin ng kalaban kung saan ba talaga isampa yung kaso. So, yun, nakasampa na. At expected naman dyan sa ombudsman na matagal ang kaso dyan. Hindi ko naman sabihin na itong kaso na to magtatagal. Pero sa tingin ko, kung hindi lang i-dismiss ng mabilisan, magtagal yung kaso na yan. Kasi nakita mo yung kaso ni Garin sa Dimbak siya. Hanggang ngayon daw, sabi ni Atty. Topacio, nandyan pa, naghihiring pa sila. So, ganyan katagal yun. Kailan pa ba yun? Kapanahunan pa ni Noynoy yung kaso ng Dimbak siya. Na conditional pardon pa nga si Garin sa ibang mga kaso. Pero itong kaso niya sa ombudsman, yung minensyon ni hindi kasama, kaya conditional pardon lang ang ginagrant sa kanya ni PBBM. So I hope na mabigay na kaagad anong decision ng decision ng ombudsman. Kung ma-dismiss naman nila yan, malaking pagdududa yung mga tao. Klarong-klaro naman na may linabag sila sa batas. Tapos i-dismiss mo na lang basta-basta. Di ba? Sabihin na lack of ebidensya. Klaro ang ebidensya. At marami magpatunay, pwede ipatawag ng ombudsman. Kahit si Raul Manuel, nagpatunay na talagang blanco ang natanggap nilang bicameral conference report. Ngayon sabi pa nga ni na ayaw daw ibigay yung enrolled report.
enroll report yung ipapadala talaga nun sa Malacanang para mapirmahan na yung GE. Ibig sabihin, minamagic-magic pa nila ngayon hanggang ngayon. Ganun lang yun. Klaro kung open pa sila, binigay na kaagad yung report na yan. Di ba? Merong magic na ginagawa. So, yan lang ang ma-comment natin dyan sa kaso ni Martin Romualdez. At sana meron pang ibang maglakas loob at mag-file ng kaso, lalo na yung mga abogado magagaling natin na nasa side ni VP Sara. Silipan nyo ng silipan, tapos sampahan nyo ng kaso. Yan na magandang gagawin para magulantang din sila ng mga kalaban natin. So yung next topic natin, itong regarding na dito sa impeachment ni VP Sara, na there's a big possibility na mapawalang na ma-dismiss. Hindi matuloy, hindi mapostro itong impeachment case. Maraming nagbigay ng mga opinion ng mga expert, ng mga abogado, mga constitutionalist. Pero meron akong isang bagay na nakita diyan sa possibility kasi hindi yan matuloy. Ngayon si Jesus Escudero nagsalita na hindi daw niya papansinin kung hindi daw siya magre-request for a special session. Di magandang balita. So kasi si PBBM nagsabi na papayag siya na magkaroon special session upon the request of the senators. But medyo tinuldukan na yung yung senaryo na yan na magkaroon ng special session dahil mismong si Jesus Escudero ang nagsabi na hindi siya magre-request. I don't know kung kinonsulta niya yung mga senador. Yun ba ang sentimento ng lahat ng mga senador? Sabagay, siya ang presidente, alam niya ang sentimento. Baka tinanong na niya mga senators na concern. Dahil sabi pa nga niya, hindi naman siya mabibigyan ng decision kung hindi ang mga individual senators. So, malamang nakapag-decide yung mga senators na hindi natatawag ng special session. So, yung senaryo na yan, patay na ang hope na magkaroon ng special session. I'm not saying na yung impeachment, yung special session. So, the hearing talagang papunta na doon sa June 2 schedule, plenary session ng Senate. Papunta na doon. Discuss natin ano mga magandang balita regarding dyan. But before that, dito muna tayo sa papirma nila ng mga impeachment case. Kasi pala dapat yan merong oath. You will take an oath in front of the Secretary General at pipirma sila, hindi lang pirma tapos wala ng oath. So parang certification, makikita yan, pwedeng hahanapin yan ng defense lawyer ni VP Sara kung talagang in form of substance sumunod ba sa proseso yung Kongreso. Diyan daw may sabit kasi marami dyan na hindi sila ang pumirma. Yun ang balita-balita. These are allegations na marami dyan na hindi pumirma dyan sa sinabit na yung listahan ng pumirma sa impeachment case. Meron pang araw na parang isa lang ang pumirma. I don't know kung totoo ba yan. Yun ang sabi nila. Ngayon, upon the investigation yan, ipresenta na yan doon sa Senate during the examination of the evidences. Isa yan sa ipapakita. At kung makita na ganyan, posible na that instant, ma-dismiss na yung kaso. Kasi
Hindi silang pumirma dito, ibang signatures ng mga to. O, di ba? So, yun ang mangyari dyan. Talagang nag-oath ba sila? Pwede naman sabihin ni Regional Velasco, totoo, oath yan mga yan dito. O, di ba? Pero yung mga signatures, pwede dyan pa lang sasabit na. Ngayon, ang rules and regulation. Kasi pala, magagawa ka ng impeachment case, dapat nauna yung rules and regulation. Ang nangyari, nasampa na yung impeachment case, kasabay ang rules and regulation. So, ibig sabihin, kagawa lang nila ng rules and regulation. Nang nag-decide sila para sa impeachment ni VP Sara, wala pang rules and regulation. Kasi, kailangan i-publish rin yan. Kailangan 15 days publication bago yan magiging effective. So, kung ang date ng rules and regulation nila for the impeachment ay kapareho doon sa filing date nila o kailan na final ang impeachment case, sabit yan. Kung question na ng mga defense lawyer yan ni BP Inday, paano ngayon? Pwedeng wala na, minus na yan doon sa mga judges. O paano mo i-justify yan? Wala pa pala kayong rules and regulation, tapos nagbigay na kayo ng decision. O, paano? Nasunod kaya niyo yung rules and regulation sa ginawa niyo? O, hindi pa na-publish. Diba? Importante yan sa mga government documents, lalo na itong impeachment, na publish in newspaper of general circulation. Nakapublish yan. O, para masabi natin na that is an effective na rules and regulation. O, diba? Yun ang isa sa mga point daw, sabi ng mga constitutionalist, na pwedeng butasan sila dyan. So, punta naman tayo doon sa junto. Kung sa junto sila, ang actual nila na time para mag-session, June 2 to June 30, but actually 13 working days lang yan, 13 session days lang ang mangyayari dyan. So napaka-imposible na mag-convey ka ng isang tao in 13 days na sa presentation pa lang ng evidence, doon pa lang sa pagtutuwid ng rules and regulation, wala na yan, sabit na yan. Paano pa yan? Dinid 10 days kay BP Inday na sasagot, padala sila ng notice kay BP Inday. 10 days na yun, di 3 days na lang maiwan. Kung sagutin ni Inday sa 10th day, di ba? I-discuss pa ang merits ng mga charges na yan. I-discuss isa-isa. Ano pang panahon? Kaya dyan na lang, kasi si Jesus Escudero nag-decide ng junto, malabo na mangyari ang impeachment ni VP Sara. Pero merong sinabi si Jesus Escudero na pwede mag-start ang impeachment trial per se, yung totoo ng trial by July. Ang ibig sabihin, pwede i-carry over, pwede i-refile yan on July. Pwede ba yan? Kasi maraming sabit yan Ang itong ginawa na impeachment case nila ngayon sa 2024, ngayon 2025, may set of rules and regulation sa 19th Congress. Yun nga yung na-delay na rules and regulation. Pagdating ng 20th Congress, iba ang rules and regulation nila. O paano ngayon mapatuloy yan? At saka sabit yan doon sa batas na kailangan isang impeachment lang ang may isampa in 1 year's time. Paano? 2025 pa rin yung July. 2026 pa yung July. Hindi na. May nagkaroon ng violation doon sa batas na yan na kailangan isang kaso lang ang pwedeng isampa sa loob ng isang taon sa isang individual, isang official ng gobyerno na i-impeach. So, malabo yan mangyari. At saka, ang mga seat of senators, kasi 12 ang re-electionist, magiging iba na yan pagdating ng 20th Congress. Paano ma-substantiate yan? Kailangan mag-take out din itong mga bagong kasi
Nung June 2, mag-take out yung mga luma. Pagdating ng June 3 o July 2, July 4, mag-take out yung mga bago. Mga bago yan. Wala pa sila nung sinampa yung impeachment na yan. Mga bago silang senators. So, hindi sila kasama dyan. At mismong mga senators na magsabi, they will not agree na mag-take out sila with regards to the trial dyan sa impeachment case. Dahil hindi naman sila kasama doon. Hindi pa sila senador ng panahon na i-file yan. The original filing of the impeachment case. So, dito magkaroon ng maraming argument, debate dyan at malamang mapupunta yan sa Supreme Court, which is ang Supreme Court will give the decision kung anong tama yan. Pero kung titingnan mo, may mga batas kasi na tsaka may mga president, maraming president yan, mga previous na kaso, si Attorney Torion, state pa nga niya, yung Neri versus Senate, yung Palad versus Senate, tatlong kaso yung minensyon niya, na pare-pareho ang decision ng Supreme Court. Na hindi talaga pwede yung dalawang kaso ng impeachment sa isang taon. So, para sa akin, malabo na ma-impeach si VP Sara. So, tutuwa tayo. Siyempre, maligaya tayo na ganyan, hindi matuloy yung balak nila. At malabo din na nagawa nila yan sa 2026. Dahil iba na ang set ng ng senador at congressman. Ngayon, dyan na sa signing ng impeachment, meron daw humabol na 25 na congressman. So, congressman na gustong pumirma, totoo kaya yan? Hindi ba sila natatakot doon sa nangyayari sa Davao, kina Congressman Cagas doon, anong ginawa ng mga tao sa kanila? Dito kay Suwan, sa Cagayan de Oro, ano nangyayari? Marami pa rin mga insidente kay Eclio sa Dinagat. Ano nangyari? Wala pang actual kampanya. Pinagpupunit na yung mga poster nyo. At yan mangyayari sa buong Pilipinas. Sa sobrang galit nila sa ginawa nyo kay VP Sara, na pumirma kayo dyan sa impeachment. Lalo na yung mga senator sa congressman sa Bangsamoro. Sabi ng mga Muslim mismo, may mga kaibigan din tayo, samang loob nila at nagagalit sila doon sa mga congressman nila na pumirma dyan. Hindi man lang nila tinignan ng utang na loob nila na maayos yan, mapatupad yung barm na yan dahil kay President Duterte. Wala silang utang na loob. Sabi ko, partner, yung kaibigan ko Muslim, alam mo naman, ang kinang ng ginto, kung katama na yan sa mata ng tao, minsan naduduling, nakakalimot sa prinsipyo. Yun nangyari sa mga congressman na yan. Talagang pira yan. Pira, kailangan nilang pira. Matalo man sila, manalo. Matalo sila, may pera na sila, 150 million yan eh. O baka na hindi nila kinikita nila yan nung nakaraang termino nila. O, madalang ang dating ng project. Di sila gaano nabigyan ni Martin Romualdez ng proyekto. Itong pagkakataon na makabawi sila. Kaya yung iba na humabol daw, 25 daw yan, absent yung mga yan, wala dyan during sa pirmahan yan. So yun ang nangyari, humabol sila. Sayang yung pera eh, isip nila. Makabili na ako ng Land Cruiser niyan. Makabili ako magandang bahay sa 150 million, di ba? Meron pa nga isang probinsya, halos lahat na na congressman pumirma. Hindi ko alam kung anong ginawa ng mga tao diyan. Nagagalit ba? Diyan sa Boca del Norte, 4 na congressman diyan, pumirma lahat yan. Ganyan kakapal ang mga mukha ng mga yan. Diba? Sa bagay, sa Boca del Norte, one of the poorest province yan eh. Kailangan nila ng pera eh. Kailangan ng pera ng mga congressman. Siguro wala ganong projects dyan, kaya hindi naman na-afflict yan ng maalis sa top 10. Top 5 yata sila sa poorest province. Wala silang ginawang kabutihan dyan sa probinsya nila.
nakikita sa aksyon nila ngayon. Tumanggap sila ng lagay dyan, ayuda. Kita mo yan. Yan, Zamboanga del Norte. O kung sino nakinig ng taga Zamboanga del Norte, gawa kayo ng paraan. Sa Sibugay, meron din congressman. Zamboanga Sibugay. Ganyan din ang ginawa. No. So, bahala na kayo dyan kung anong gagawin nyo sa mga congressman. Basta isa lang ang suggestion ko, huwag na ninyong ibulto yan. At sirain pa ninyo ang pagkatao nila sa pagka-corrupt nila. Kasi pumirme sila dyan sa impeachment ni VP Sara. So, nakikita natin na itong impeachment na to talagang hindi pinag-isipan. Kasi pinagtakpa nila ang iskandalo sa Bicam Blanks, fiasco. Yan, tinakpa nila yan. Sa pagmamadali nila, hindi nila yan naisip. Diba? Violation nga rin daw yun eh. Bakit yung tatlong mga kaso na unang sinampa, bakit nung sinampa yun, bakit hindi tinick up sa Committee of Justice dyan sa Senado, sa Kongreso? Malaking question yan, ba't nila ginawa? Tatlo yun eh. Hinantay nila itong pang-apat. Ang plano pala nila, nung pumutok ang GAA, hindi lang na, kasi si Renigel Velasco panay ang sabi na wala pang pang-apat na demanda sa impeachment. Yung pala, hinanda nila yun, pero mali ang pagkahanda at wala sa timing. Kaya, salamat tayo, sumabit din yan. Kaya, patay na yan para sa akin yung impeachment case na yan. Ngayon, isa sa kinatatakutan nila, nung rally ni Congressman, Senator soon to be Rodante Marcolita, ganyan karami ang taong umating. Iglesia ni Cristo lang yun ha. Ganyan karami. Paano na lang kaya kung ituloy natin itong impeachment na to? Nagalit na yung mga supporters ng VP Sara. Matuloy yung people power. Mapabilis ang pagkatanggal nila, pagkawala nila sa pwesto. Matuloy talaga. Sa dami nun, kung lalabas lahat doon. Puro sa sigawan pa lang, galit na galit. Galit yung mga umatin doon sa gobyerno natin. Hindi lang, nawala na yung declaration of peace eh. Minumura yung mga nasa pamahalaan natin, lalo na yung mga kongresista. Instead, yung offer nila ng peace, hindi nyo tinanggap, ito na, galit na pinakita nila dyan sa administrasyon. Diba? Malaking insulto din sa kanila. Sinunod nila sa PBB. Ano nangyari? Tinuloy pa rin ninyo ang impeachment. Malaking insulto sa Iglesia ni Cristo yan. So, yan, isa rin yan sa kinatatakutan nila. Kaya, kung sumahin mo lahat, susumahin mo yung mga pangyayari, saan na sila pupunta? Ano kaya ang susunod nilang gagawin? Kasi hindi ako maniwala na titigil yung mga yan. Hanap ng paraan yan para habang buhay sila nandyan sa pwesto nila. Na hindi sila mawala dyan sa pwesto nila. Kasama na itong mga congressman na mga kurakot na to. Ang eleksyon, yan lang ang pag-asa nila. So, nandyan ang Nero, hawak ni Lisa Araneta, yun na lang ang pag-asa nila. So, ano na ang panglaban natin? Alam na natin na dadayain yung eleksyon na yan. Sigurado ako, dadayain yan. Bukod sa lagayan, sa kumawari ayuda, sa bilihan ng buto. Sabagay ngayon, wala nang guns, hindi katulad nung araw, nung bagong martial law. Halos lahat ng mga congressman may mga private army. Halos lahat. From Luzon to Mindanao. May mga private army yan. Yun ang nanggugulat sa mga butante, sa mga tao para bumuto sa kanila. Pero ngayon wala na yan. Pakilusin nila yung ayuda, yung pera nila na galing din sa atin. Galing sa bulsa ng mga tao. Lulutuin tayo na sariling mantika. So, yun lang ang paraan nila para
hindi madiskaril yung mga plano nila. Kaya diyan naman si George Garcia, alam naman natin kung sinong principal ni George Garcia, si Lisa Araneta. Yan ang pag-asa nila. Pero kung gawin natin ang dapat natin gawin, lahat na mamamayan na ayaw na sa administrasyon na to, massive voting against sa kanila, iboto natin straight ang kay kandidato ni President Duterte. I hope magmanifest ito sa sunod na survey. Kung hindi naman luto yung hindi bayad. Kung sino nag-sponsor ng survey na yan, siyempre papabor sa kanila yan. Yung totoong survey na lalabas. Makita mo naman yun sa mga sentimento ng mga tao. Talagang galit na galit ng mga tao kahit saan ka pupunta. Dahil sa hirap ng dinadana sa mga tao ngayon, sobrang hirap. Kahit sinong tanungin mo dyan sa, wala magsasabi na, okay lang buhay namin, maluwag ang buhay namin, marami kaming pagkain. Walang ganyan. Whether below poverty yan o poverty level or middle class yan, wala na nga halos middle class sa atin. Dahil halos hindi na makabili ng mga gusto nilang bilhin tulad ng pagkain na kaya nilang gawin nung kapanahunan ni President Duterte. So, yan lang talaga ang paraan na malabanan natin yan. Iboto tayo ng tama, iboto straight. Walang tanong, iboto lahat na kandidato ni President Duterte. PDP Laban straight tayo. Tsaka yung mga in-endorse niya na mga kandidato tulad ni Vic Rodriguez. Hindi ko lang alam ito si Billy Rebellame kung saang side to, dahil ni Lisa Araneta di ba? Umayaw pa nga siya, parang umayaw siya na ni-endorse ni President Duterte, pero sumama naman doon sa unang maisog. Dinala pa nga yung mga dancer niya doon sa Davao ba yun, at saka sa Cebu, naalala ko pa yun. Pero biglang everything gone sour ang kanyang pangungusap. I don't know kung ngayong campaign period na mag-iba na ang kulay niya, especially right now na ang momentum papunta dito sa mga kandidato ni President Duterte. Yan ang katotohanan. Ang momentum papunta sa mga kandidato ni President Duterte dahil nga dito sa mga iskandalo na lumabas. Nakatulong ng husto, lalo na itong pagsampa ni na Congressman Alvarez. Talagang ang laking tulong. Nung nalalaman ng mga tao, grabe naman pala talaga. Kasi hindi nila alam, 241 billion yan. Isipin mo yan. So, ito, isa pa rin na gusto kong i-emphasize, yung bumoto sa impeachment laban kay BP Sara, dapat siraan nyo yun, huwag nyo iboto. Iboto nyo ang kalaban ng congressman na yan. Kung nasa distrito ninyo yan ang gagawin nyo, siraan nyo. Yung iba pa nga, going to the extreme, mga poster, pinapupunit. At hindi malayong mangyari yan. Yung ganyang sitwasyon. So, siguro, for this episode, sabi natin, ngayong gabi na to, parang hanggang dito na lang tayo. Medyo kasi, masyadong exposed na yung topic na to. Dami na nag-take up. But anyway, yun ang komentaryo ko. Yun ang view ko at reaction with regards to that issue with regards to the case that was filed by Congressman Alvarez, Jimmy Bundok, and Attorney Topacio, yung against Speaker Romualdez, Saldico, Stella Kimbo, and Dalipi. Ito si Dalipi, matagal na rin ito ito yung gumawa ng project yan sa Zamboanga na masyal pa sila, pinag-iabang niya yung project. Tapos nung tumulay sila doon sa makeshift na daanan, kasi parang floating village siya, para yata sa mga Badyaw yun, biglang bumagsak.
Nakita niyo yun? May video yun. I don't know kung existing pa ba ngayon yung video na yan. Laking kahihiyan ang nangyari. Ganyan pala ka bulok ang ginawa kong proyekto. Ito si Dalipi, di ba? Ito yung nagpigil din. Naalala mo, I think that was last year. Yes, last year na yung kalaban niyang congressman, alam niya na kalaban na, bigayan na ng ayuda doon sa Zamboanga. Nandoon na yung mga tao. Si Rex Gatchalian nandoon din. Wala pala si Rex, isa yung undersecretary niya na nagpakaawa pa itong congressman na to na ibigay na yung I think AX doon sa mga tao dahil naghantay. Nandoon na sila mismo. Nagpakaawa. Gusto pa, lumuhod yata. Yung luluhod ako sa harap po para huwag mo lang itigil ang pamimigay ng ayuda dito sa mga tao kasi nandito na. Ganyan na walang iya yung Dalipi na yan. Si Dalipi ang tumawag para itigil yung pamimigay ng ayuda. Ngayon, tumakbo siyang mayor yata ang tinakbuhan nito yan sa Zamboanga. Walang hiya yan. Kaya mag-ingat kayo. Ingat kayo sa mga ganyang klaseng tao. So, siguro dito na lang tayo sa talk na ito. Maraming salamat sa pagdalo ninyo. And I hope, please, like, share, and subscribe this channel. Paki-subscribe naman kahit pa isa-isa lang. At I think we have given our reactions with regards to this topic. At almost daily naman tayo nagbibigay ng reaction natin to whatever events that are happening within the day. And we're always give our reaction and commentary with regards to this matter. So I hope nabigyan ko kayo ng information with regards to the event that happened this morning. At maraming salamat sa pagdalo ninyo. Maraming salamat din doon sa mga would-be subscriber. I hope you will not hesitate to subscribe this channel para naman mapalago natin itong channel, mapaganda natin, at lalong marami tayong matulungan sa pagbibigay ng mga informasyon at balita at mga komentaryo, mga opinion with regards to events that are happening in our country today. So maraming salamat at see you sa susunod kong broadcast. Maraming salamat po.